6 minutes lang para sa mga hindi pa marunong kung paano gawin ito. Ako pala si Enteng, isang seaman, gumagawa ng kung ano-anong videos para makapag-upload lang. And for today's video, ipapakita ko sa inyo is how to bind a fire hose. Mga katingars, hayaan nyo akong maipakita ang mga ginagawa ko dito sa barko at panoorin nyo hanggang dulo. Hello mga katingars, kamusta? Inaupokira ka, basta padayon ng tao gabante, aginod lang. Ang gagawin ko today, papakita ko sa inyo is how to bind a fire hose. Ito ang mga tools na kakailanganin natin: bench vise, portable fire hose binding machines, spanner, pliers, fire hose couplings, and fire hose. Una, ilagay natin ang base ng railing equipment dito sa bench vise at i-clamp. Tapos higpitan. Then i-insert na ang hose coupling dito sa clip ng railing equipment. At kailangan din natin ito higpitan by using a spanner. Pagkatapos higpitan, ilagay na ang fire hose sa coupling. Nasa sa inyo na kung lalagyan nyo pa ng glue o rugby ang coupling bago nyo ilagay ang hose. Ilagay ang dulo ng copper wire sa butas at ipitin ito gamit ang locking wheel. Mga katingars, ngayon pwede na tayo magsimula sa pagbinding o sisig ng fire hose. During binding, sisiguraduhin na ang binding wire is palaging mahigpit at under tension while being applied para hindi lumuwag. Mga katingars, as per SULAS, ang standard length ng fire hoses ng barko ay dapat at least 10 meters but not more than 15 meters in machinery space, and 25 meters naman sa open deck on ships with maximum breadth in excess of 30 meters. At pagkatapos mag-bind o magbigkis, kailangan lang natin balutan ng electrical tape o duct tape upang hindi ito ma-expose sa atmosphere at hindi agad kakalawangin. This time, kailangan ko munang mag-reload ng binding wire. Didiretsuin ko na to hanggang kapihan mga katingars. Kasalanan mo ito, Meta. Nagiging masipag ako.